Good afternoon, everyone. I am Janine Ray Y. Hison, and I am one of the reporters assigned to discuss the Chapter 7, the price. So, my topic is all about the pricing procedure. So, what is pricing procedure? So, pricing procedure, this refers to the series of steps or actions that a company adopt to determine the price of their product. So, series of steps ning pricing procedure nga ginagamit sa mga company para ma-identify nila kung unsa ang best kanang value or amount nga ilahang i ibutang sa ilahang product or service. So, meaning of series of steps, meaning daghan nga mga steps ang pricing procedure. So, in our PPT, we can see that there are 4 steps. So, the first step is determining realistic range of choice. Then, the second step is selecting a pricing strategy. And the third step is evaluating the economic feasibility. And then the fourth step is setting the price. So, let us discuss these steps one by one. So, let's start with the step 1. So, in the step 1, determining realistic range of choice. This means figuring out the possible price range for your product or service. So, diri ang step or diri ang stage kay ato ang i-determine or i-figure out kung unsa ang possible price range sa ato ang product or service. For example, ang ato ang product is kanang silhig nga tukog. So, taog mga kanang possible price range sa ato ang tukog. Say for example, ang ato ang na figured out nga mga kanang possible price range sa ato ang product is kanang first kaning 50 pesos. Then second is 60, then third is 70, then ang pinaka last is 80. So kanang 50, 60, 70 ug 80 mao na siya ang possible price range sa ato ang product or service. And diri apod nga step is ato pong i-align pud ang ato ang possible price range didto sa quality sa ato ang product or kanang value sa ato ang product. Ang possible nga price range dapat realistic siya kanang murag if mag-ano ta nga product is makaingon nga ang customer nga ay tama ra pud na siya nga product ay tama ra pud na nga price para ana nga product. So mo na siya sa first step, maghuna-huna ta kung unsa ang possible price range sa ato ang product. So mo tong example natay 50, 60, 70 ug 80 nga price range. So dili na pud ta sa second step, selecting a pricing strategy. So diri mamili daw ta og kanang pricing strategy kung unsaon nato pag price sa ato ang product. So giingon diri nga this is choosing how you want to price your product based on your business goals. So di ba naman jud tay kanang naman jud tay business goals kanang di ba ato ang business goals is kanang maka-profit or kanang daghan tag ma-sales or daghan ta og mabaligya ingana. So mo na mga example sa ato ang business goals. So in this second step diri mas musulod ang mga pricing strategy. So naa diri duha ka pricing strategy. So the first one is market scheming strategy and the second one is penetration strategy. So
kaning kuan market skimming strategy, this requires the setting of price at the upper limit of the realistic range of choice. So, di ba ang ato ang realistic range of choice ganiha is 50, 60, 70, and 80 pesos. So, if gamito nato ning market skimming strategy, ang ato ang iset na price is katong 80 pesos. Kay mao man to ang naa sa upper limit sa ato ang realistic price range. So, if ato ang business goals is kanang dako ta og profit, ang ato ang gamiton is kaning market skimming strategy. Kaya ana man diri ang market skimming strategy, ang ato ang iset na price is katong naa sa upper limit sa realistic range of choice. So, katong if kanang upper limit, so murag dako jud ang iyahang amount or value. So, sa example nato nga 50, 60, 70, 80 pesos na possible price range sa ato ang product na silhig tukog. So, atong gamiton man kay and ato amang goal is kanang maka-profit ta og dako. So, katong 80 pesos ang ato ang iset na price. So, by setting the price nga katong 80 pesos, ang ato ang gigamit na pricing strategy is market skimming strategy. So, kanina pong penetration strategy, opposite ni siya sa market skimming strategy. So, mugamit ta og penetration strategy if ang ato ang business goals is kanang kuan to have more sales or daghan og mabaligya nga product. So, diri sa penetration strategy, ang ato ang gamiton na price or ang iset na price is katong price nga naa sa bottom limit of the realistic price range. So, gamiton na to atong example na 50, 60, 70, 80 na price sa ato ang silhig tukog. So, kay kuan man daw, bottom limit of the realistic price range. So, unsa mo tong nasa pinakaubos sa ato ang kuan? Atong na-identify ganihan na mga possible price range sa ato ang silhig tukog na product. 50 pesos. So, kay nagmugamit man ta og penetration strategy, kanya ang naman sa pinaka bottom limit sa atong price range kay 50 pesos. So, 50 pesos ang ato ang iset na price sa ato ang product na silhig tukog. So again, ang kaning market skimming strategy kanang applicable ni siya if ang business goal is kanang to make more profit or dako og profit, dako og ginansya. While if kani mogamit ta og penetration strategy, ang ato ang business goal kay daghan ta og mabaligya or to have more sales sa atong product. So mao na ang mga pricing strategy sa step 2 sa pricing procedure. Then diri na ta sa step 3. So kay sa step 2 kuan naman ta og set og price kanang dili pa siya final or kanang mga draft pa lang. So diri sa step 3 ato ang i-evaluate if katong atong na pili nga price kay makover ba niya ang tanan nga mga nagasto nato sa pag-produce ang nga product, and if kanang makaginansya bata if kana nga price ang ato ang iset sa ato ang product. So the step 3, evaluating the economic feasibility. This is checking if your chosen price will cover cost and still make a profit. So, kay di ba naman ito yung mga pricing strategy. So, kung tahay atong gigamit na pricing strategy is market skimming strategy. So, katong 80 pesos na price ato ang kanang gipili. So, ato ang i-analyze ug ato apong i-check kung if ato ba nang iset na price kanang 80 pesos sa ato ang silhig tukog, makover ba sa 80 pesos ang ato ang nagasto at ato ang mga cost, o maka-profit bata or makaginansya bata
if kana nga price ang atuang iset sa atuang product. So mao na siya sa step 3. Then diri ana kay na human naman ta og evaluate, human naman ta og check, and nakuha na to na kanang na ano man nato nga makover o makover man ang cost and maka-profit man ta if kato nga price ato ang gipili. So diri ana ta sa step 4 or the final step of the pricing procedure, which is setting the price. So ang diri sa setting the price, mag-set na ta og price sa atuang product. And as we set the price sa atuang product, atuang i-consider, atuang gihapong i-check if the price balances the cost, the profit, and customer demand. So if ato pong atuang tan-awon kung nabalanse ba ang atong mga nagasto, atong mga cost ana nga product, and naabatay profit sa kana nga product, and most of all dapat if nakuan ba if na-meet ba nato ang demand sa customer or if na-satisfy ba nato ang customer. So mauna sa setting the price. So that's the pricing procedure. So kanang ang kuan ani, so mo to siya ang pricing procedure. So ang pricing procedure na ay mo ni siya ang mga steps nga ginagamit sa mga businesses para mag-set og price sa ilang product or service. So naa ni siya 4 steps. First is determining realistic range of choice sa price. Magkuan ta dira ang step kana mag-identify ta sa possible price range sa ato ang product. Then the second step is to select the pricing strategy that we will apply if we are to identify the price atong product. So naay duha ka pricing strategy, the market skimming strategy and the penetration strategy. If the business will use the market skimming strategy, it means that the business will set the price katong naa sa upper limit sa realistic price range. If penetration strategy naman, ang gamiton sa business company is katong price nga naa sa bottom limit sa realistic price range. So sa step 3, mag-evaluate sa economic feasibility. Meaning, i-check sa isa ka business man if ang katong napili niya nga product kay makover ba niya ang mga cost o maka-profit ba siya if kana nga product ang iyahang gamiton. And the last step is setting the price. Meaning, i-finalize na sa businessman ang price sa iyahang product. And dapat ang kana nga price nga iyang ma-set sa iyang product is mabalance niya ang cost sa iyahang pagbuhat ang product, maka-profit siya, and ma-meet niya ang demand sa customer or ma-satisfy niya ang needs sa customer. So that is the pricing procedure, and I hope you understand my discussion. So that's all. Thank you.